railway in Asia is in India in 1853. This marked the start of all transport in Asia, predating other Asian nations including Indonesia, Japan, and the Philippines. Samar sa 2028. Hindi ko po wala po akong vice president na inaano Inano ko lang. Baka biglang umangat pa sa ka-atake nyo. Yung mga bayarang media na naninira sa mga Duterte ay kasalanan pa rin ng mga Duterte kahit sila na sinisiraan. Sir, wag na tayo magtataka si Tatay Digong nang pumatay kay Magellan. Sabi ni Gemini, Mark yan. May tinatago kasi ang mga pagka-crush si Castro kay BBM. Ang cute daw lalo pag ngumingiwi. Di ko. Ito na talaga legacy ni BBM, tatak sa mga Pilipino kung gaano kakurap ang admin na to sa budget. Ang mga projects, puro kurakot. Leonard Alecha. Paano yan? Gustong ibigay daw yung USB. Alam niyo, hindi ko po maintindihan kung ano po yung USB. Pasensya na po, hindi po ako makapag-react. Baka yung anak ni Marcoleta, Boss Bads, hindi na ba Congress si Akop? Hindi ko na nakikita Baka tapos na yung term niya. Ferdinand Cruz, President Anticler, pambansang bangaw sa ibabaw ng kalabaw. Margas World, effortless ang pag-angat sa kamalayan ng mga tao ni Senator Marcoleta dahil tamang issues ang kanyang pinupursigi. Sherry Vlog, gusto ko yung guts ni Congressman Marcoleta. Kuya, di siya takot sabihin kahit makakasakit at delikado sa buhay niya basta nasa tama ang yagballs. May yagballs siya. Bakit interesado ka sa yagballs ni Marcoleta? May mga nagbo-volunteer. Zal de Gengos, Boss Bas, bakit kaya unahin i-lifestyle check Commissioner Garcia? Alam niyo po, ito tatapatin ko na kayo Yang lifestyle check na yan, diversion lang po yan. Wala naman pong kasong lifestyle check Nakuha po ninyo. Kasi eto na di ba? Ang sigaw ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan, pinakita mo na, Mr. President, pinakita mo na may ghost project. Anong gagawin natin? Hindi ba dapat may makulong na? Kasi may kumubra. May mga pumirma na itayo yung ghost project na yan. Unahin nyo yun. But lifestyle check. Mahaba pa po yan. Okay naman yan lifestyle check. Wala po akong problema dyan. Malalantad sa atin kung gaano kaluho yung mga anak ng mga politiko o mga politiko mismo. Pero dati na yan Natatandaan nyo nung hearing, pinakita na lahat mga bag ni Kimbo. May kaso na ba si Kimbo? Wala. Yung mga pinakita po yung mamahaling relo ng mga congressman, nagkaroon ba ng kaso? Wala rin. Wala naman kasing kaso yun Gagalitin lang tayo. Grabe pala yan. Ganyan pala ginagawa nila. Malamang pera natin yan. Samantalang ito, may ghost project. Binayaran natin yung contractor. Hindi nagpatayo. Kinubra niya yung pera, walang naitayo. Hindi ba karapat dapat na makulong muna yun? Okay lang na mag-check tayo, lifestyle yung mga yan. Pero ikulong nyo muna to. Dahil kung wala po yan, palabas lang lahat yan. Sa totoo lang po, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Bago to pumutok saan galit na galit ang lahat. May mga kala mo, mapapatay pa ng sa online sugal. Di ba? Online sugal. Galit na galit lahat. May mga nagwawala. Ngayon, may nagwawala pa ba?
ng mga politiko. Ang mga politiko po natin, lagi yan nakabatay sa tandaan nyo po, hawak nila yung media. Kaya crucial po dito yung mga Duterte vloggers. Crucial po dito yung mga supporter ni Duterte. Once na lubayan po yan, kasi kontrolado naman nila media eh. Magtapatan na tayo. Kontrolado nila media. Pag binitawan na po yan ng mga Duterte vloggers, tulad po ng binitawan na namin yung sugal, dahil gusto namin tutukan tong flood control. Kasi sugarol lang naman talaga yung naapektuhan yan eh. Wala po kaming kakayahan na kami mismo yung mag-iimbestiga. Wala. Pag binitawan na po ng mga Duterte vloggers yan, bibitaw na rin po yung media dyan, bibitaw na rin po lahat. Kunwari, nawili kami, lifestyle check na tayo, tignan natin kung gaano kaluho. Hanggang dun lang naman po yun eh. Meron na po bang napakulong sa luho? Si Kimbo na nga, pinakamagandang halimbawa. Pinakita na lahat ng mamahaling bag eh. May naikaso ba ron? Gusto nila magalit na naman tayo dyan. Makalimutan na natin tong mga ghost project. Tapos, mag-introduce na naman sila ng bagong ikagagalit na naman natin. Patong-patong na po eh. Patong-patong na eh. Hindi na nga natin maarok yung mga una natin ikinagalit eh. Nakita kasi nila yan, tatapatin ko na kayo, na master na nila yung art, no? Na master na nila yung art ng diversion. Ida-divert na naman tayo sa isang issue, makakalimutan na natin yung issue. Pag binitawan po ng mga Duterte vloggers yan, bibitaw din yung mga media dyan. Dito naman tayo lahat focus ngayon sa lifestyle. Wala na, hanggang sa makalimutan na natin na wala pala nakulong dito. Isa-isay natin, may nakulong ba sa nagbenta ng ginto? Wala. May nakulong ba sa mga naglipat ng pondo ng PhilHealth? Wala. May nakulong na ba sa ano pa bang mga issue? May nakulong na ba sa pag-fill in the blanks sa mga budget natin? Wala. Walang napapakulong. Panay Duterte ang gusto nila ipakulong. Lantad na lantad itong mga problema na to. Kaya lang, hindi na natin wala naman kami resources para habulin lahat yan. Hindi naman kami media. Kaya, matagumpay na sila. Wala na naghabol sa online sugal. Scatter na ng scatter uli ngayon. Scatter ng scatter. Walang problema na sila. Bilyon-bilyon na uli kinikita nila, hindi na namin matutukan yan. Kaya pag bumitaw yung Duterte vloggers, bibitawan na rin ng media yan. O bibitawan na ng lahat yan. Ngayon, magla-lifestyle check tayo. Ano pong gagawin natin? Ano pong mangyayari pag kaming mga Duterte vloggers sa lifestyle check na lahat? Wala na po dito sa flood control. Bibitaw na lahat yan sa flood control, pati yung mga bayarang media. So kung bibitawan na rin yan lahat, wala na, makukulong na naman dyan. Katulad ng walang nakulong sa online sugal, walang nakulong sa Kaya ganun lang po yun. Sige, Auntie Claire, galitin mo yung mga tao, magalit uli sa'yo para dahil dyan kay BP Sara, banata mo si BP Sara. Ikaw, Abante, tandaan mo, hindi ka nanalo. Kaya attack ka ng attack. Baka makalimutan ng tao tong flood control. Hayaan mo na magalit sa'yo, sanay na naman ka na galit sa'yo mga tao. Yan po yan, yung mga papel nila. Pan-divert na lahat yan. Pero inaatake natin sila at the same time, tutok pa rin tayo dito
Maliwanag po yung mga ano dito sa flood control eh. Oh. Lahat po yan diversion, lifestyle check. Sino nakulong sa lifestyle check? Eto ngang kitang-kita na yung krimen, walang mapakulong. Diyan pa may mapapakulong. Nakita niyo na yung pamangkin, di ba? Pamangkin na isang congressman. Oh, galit na yung mga tao. Hanggang galit lang tayo. Pwede mo bang ipabilanggo yun? Alam niyo po, hindi po ako nag-ano sa mga sapantaha. Ipaubayan niyo na po yan. Maraming pong vlogger na manghuhula. Wala na sila na iba-vlog. Doon niyo na po itanong yan sa mga... Alam niyo po, pag ang hula, dalawa lang ang hula, magkakatotoo at hindi magkakatotoo. Ako po, nangyari na, nagre-react tayo. Eh kung gusto niyo pa akong manghula, ayoko. Tatanungin niyo ako ng hula. Ano hula mo? Ipapatawag ba ni Lacson? Hindi po si Lacson ang may control ng Blue Ribbon Committee. Lahat po sa Blue Ribbon Committee ang in charge si Marcoleta. Lahat sila epal lang. It may appear na may papel sila sa Blue Ribbon, pero wala. Pwede silang umatin, magtanong, yun lang po ang papel nila. Kontrolado po ni Marcoleta ang Blue Ribbon. Kaya yung premise mo na kung sakaling imbitahin ni Lacson si Pulong, ang daming premise eh. Boss, si Senator, kumandidato si Senator Marcoleta bilang Vice President para hawakan niya ang DPWH. Hindi ko maintindihan yung tanong mo. Pag Vice President po tinakbo mo, hindi mo po target yung isang Hindi ko maintindihan. Vice President ka eh. Department ang target mo. Kaya ka magba-Vice President dahil gusto mo maging presidente balang araw. Nagrally magdamag sa Sikong Tabi sa labas ng bahay ni Diskaya. Nagsisigaw doon. Tama ka, Sir Bads. Very basics. Basic, Sir Bads. Makikita mga responsable sa korupsyon. Kung sino pumirma, yun na yung kasuhan. At ipakulong. No need for lifestyle checking. Pirma pa lang, ebidensya na. Gusto agawan ng limelight ni Kiko Unggoy at Lacson Laos, si Senator Marcoleta, mga tanga talaga. Tatay, correct. 'Di ba? Moment ni Marcoleta 'to eh. Bakit hindi niyo ibigay yung moment kay Marcoleta? Mas pogi pula ako nang walang walang sombrero. Palpak ba yan? Triplihin natin pondo ulit. Pondo sa Maharlika na nawala, wala din nakulong, Boss Bads. Wala makukulong lahat kasi pagkatapos niyan, mainit na nakita na nila eh. Nalaro na nila yung mga Pilipino eh. 'Di ba? Nalaro na nila. Eto, mga Pilipino, maliit lang ang memorya niyan. Atakehin mo na naman, wala na naman yung memorya nila. Tatay Badong, gusto ko agawan ng ayan. Good PM, Sir Bads, watching from Hong Kong. What you sow, you reap. Yung mga mapanira, masigit ang kapalit sa kanila. Dapat matakot sila dahil ang buhay ng tao ay may hangganan. Correct. Boss Bads, dapat kumandidato si Senator Marcoleta bilang atawakan. Watching from Singapore, Andrea. Sherry, bakit kasi si Kiko andyan? Dapat sa Suyan, pwede palang maging senator ang Unggoy. Yan. Pag may asawa ka, megastar, pwede. Di ba? Totoo naman eh. Alam niyo po, nung kabataan pa ako, estudyante pa po ako,
Miyembro ako ng mga organisasyon din, di ba? Tumakbo po yan si Kiko Pangilinan. Siyempre, idealistic ka eh. Yung mga tao, mga ano yan si Kiko. Nag-volunteer pa kami dyan. Congressman lang tinakbo niyan, talo pa eh. Talo po yan kay Congressman Belmonte sa Quezon City. Talo po yan. Tapos nabalitaan namin, naging asawa na niya si Sharon Cuneta. Oh, senador na tinakbo. Yan po naman, wag na tayong magbulahan. Hindi po yan mananalo ng siya lang. Congressman nga, hindi manalo eh. Oh, naging senador po yan dahil asawa ka ng megastar. Oh, and the rest is history. Boss Bads, urur din yan si Kiko. Nakiusap pa kay Marcoleta para isali siya sa Blue Ribbon Committee at pumayag si Senator Marcoleta tapos ngayon iinsultuhin pa habang kasali siya sa committee. Tabon na tabon kasi. Tabon na tabon kasi siya. Tama ka, Sir Bads. Bare basic yung Bads. Makikita responsable. Yan. Tatay Badong nagrally. Parang nabasa ko na itong mga to. May problema Bulacan ang may ghost project. Bulacan may bribery Batangas. Pero dahil hindi Duterte, mapuputokan. Davao tayo aatake. Pondo sa Maharlika, wala ring nakulong. Correct. Ipapatawag ba ni Marcoleta si Mayor Magalong bilang resource person? Alam niyo po, iba po yung eto sabi ng congressman, ipapatawag para ipahiya si Marcoleta. Bakit naman po si Marcoleta, si Magalong? Si Marcoleta po, abogado yan eh. Alam niya na pag hindi ka involved, bakit pwede naman niyang imbestigahan mismo yung mga involved na tao, di ba? Contractor papatawag. Engineer, DPWH. Di ba? Hindi naman contractor, hindi naman DPWH si Marcoleta. Si Marcoleta, si Magalong. Kaya sa tingin ko, hindi niya ipapatawag yan. Bakit naman niya ipapatawag? Ano itatanong ni Marcoleta kay Magalong?